Pag namatay si Digong, President Digong sa Hague, panalo na si Sara. Pag nakauwi naman, panalo din si Sara. Kaya talaga, ito si BBM gang with their congressmen, talagang lahat na lang gagawin. May impeachment, may plunder case, may ano. But stop it already. 125 million in confidential funds is liquidated with the COA. Compared to your billions and billions na ninakaw nyo dyan, sa ghost projects nyo at flood control, kickbackan nyo dyan. Diyos ko, parang tumigil na nga kayo. Yun na message ko sa mga congressman na ito. Tumigil na kayo. Kaya alam mo yung mga 2 years pa sila mamabing. Oo, pero yun na nga, gusto kong parang si Rip Van Winkle ba? Matulog ka na pagising mo. Matulog ka ng 100 years, pagising mo, wala na sila dyan. Kasi yung mga yan, sisimba-simba lang yung mga yan, pakitang tao. Dahil hawak-hawak nung Santo Niño, di ba nakakahiya yan? So, ako mahihiya talaga ako sa inyo. Sayaw-sayaw nyo yung Santo Niño. Buti na lang, hindi kayo sinapak ng Santo Niño. Nung nag-disaster doon sa Cebu, wala kayo doon. Kami, kahit paano, yung grupo namin doon, na-discarrel pa nga yung bus namin, jeep na nagdadala ng pagkain. Kahit paano, kami mga Bisaya, ambag-ambag kami pera para padalan, pati mga OFW. Kahit paano, sila, saan ba kayo nag-ayuda doon? Tapos, sayaw-sayaw kayo, Santo Niño. Kahilas ba? So, Cebuano pa, hilasa, oy. Ano ba yung sabihin nun? Ano kayo? Hilas? Kahilas ba? Last name po. Parang nakakadiri ba? Bong Revilla po. Oy! Wow. Nakita ko. Yung first word ko talaga na nakita ko siya sa video, nung pupunta siya sa Krami. Opo. Wow. Kasi sabi niya, ano ba to? Walang due process. Wala talagang due process po. Sabi niya. Kasagot naman siya. Nag-complaint, hindi may complaint. Ito nakita ko yung complaint. NBI versus Senator Bong Revilla, Yusek Bernardo, at sino-sino pa doon. Opo. Tapos itong Yusek Bernardo, gagawin state witness. Correct. Si Bong Revilla ang mastermind. Paano yan siya nag-mastermind na wala naman siyang control doon sa mga Bulacan? Anong control niya doon sa pagbidding? May control ba siya? Wala. Sino may control? Si Bernardo. May control ba siya sa pag-certify na completed ang project? Wala. Sino may control? Si Bernardo. May control ba siya sa hatian? The keyword in malversation, and they call it conspiracy. Grabe, may conspiracy to murder. Ito, conspiracy in malversation. The keyword is control. Diba? Paano siya naging mastermind? Sabi ko talaga parang itong, halata na ito na lahat ng Sara Duterte, kagaya ni Eric Yap, Congressman Eric Yap, siya na naman ang sunod dyan. O Pulong, di ba? Gano'n din nila si Pulong, wala silang nakita. Lahat ng mga Duterte, talagang titirahin nila. Yung mga supporters ba? Para So si this Sara. is a never-ending Wow. till 2028 2 years. And yet you see, look at Sara Duterte, just playing with the kids, Yes. opening her package from Shopee. Yeah, you know? naglinis sa dagat po. Opo, Yeah, opo, going around in every provinces. And so the question is, sino ang kandidato na makakakonect sa tao? People identify with her. Kasi kunyampo, I'll give you an image. Kung si John Vic Rimulya, candidate for president, will pick up a child who has Down syndrome. Di ba sasabihin mo, napaka-contrived naman ito. Photo ops lang to, di ba? Kasi hindi naman yan talaga mahilig sa bata eh. Alam ko may bata din siya. Nakakaloka. John Vic, bawal pikon ha. Pero si Sara Duterte, picture this in the campaign. She picks up a child with Down syndrome. Nanay siya eh. And you will feel. Relatable po. Yes. Opo. That's the difference. So now, goal na goal ba? Kung sa Bisaya pa itong mga BBM gang na ito, kasi wala silang kandidato. Ipapa-impeach nila, ipapa-plunder nila, ipa-disqualify nila, kung ano-ano na lang. Lalo naman nagagalit ang mga tao. Sa atin naman, kung hindi kanyang gusto nyo, eleksyonin natin. Bakit? Pwede ba snap election na lang? Di ba? Pero snap election now na. Opo. As in next month. Kaso wala na pong pondo po. Paano po yun? Yun lang. Pero may pondo daw sila sa pag, doon sa kay Akop. Opo. Humingi sila ng ilang milyon, bilyon ang Comelec para kandidato ulit doon sa kay Akop. Huwag na! Upupuin nyo na yung anak niya. Total, ganun din naman mangyayari. Sige na. That is what you call the argument of reductio ad absurdum. Let's make it absurd. Why will you even have an election in Akop's district? What the hell? Just appoint his son na lang. Ganun din naman mangyayari. Diba? So, ang mga tao, inis na people are sick and tired. Mga magnanakaw sa gobyerno, and no matter what they say about Sara Duterte, hindi naniniwala yung mga Bisaya na nagnakaw si Sara. At saka even
Lawyers. Confidential fund. 129 million. Ninakaw niya ba yun? Eh sabi ng COA, may unmodified opinion sila. Opo. Kanina lang. Wala namang problema. Siya. Oo. So, sa akin, hindi naman yan betrayal of public trust kung hindi siya nag-liquidate na maayos kasi COA commissioner ako eh. Opo. Eh di kung mapatunayan sa COA na hindi niya na-liquidate na maayos, eh di mag-refund siya. Yun naman talaga ang rule. Ipapa-refund siya ng commission. Pag hindi siya nag-refund, eh siyempre abulin siya ng gobyerno. Opo, doon siya kakasuhan. Yun lang. Pero yung nag-kickback siya dahil nag-commission siya, wala. Diba? So, yung nag-ghost project siya, wala. So, paano po, Mama Bing, lahat ng to nangyayari and we only have 2 years to go. So, does that mean that our country needs to wait for another 2 years for this all to end? For all these corruptions? Ang nakakalungkot, yung ekonomiya as a result. Stock market, bagsak. Dollar, 59.45. Opo. Sabi na, mas okay nga yan sa OFW kasi mataas ang dollar. Eh anak, ilan lang naman ang OFW? Paano naman tayo na yung mga regular na tao. Oo, na mafe-feel natin pag mataas ang dollar, tumataas din yung mga bilihin. Correct. Kasi yung iba, ini-export din yung mga material ba? Opo. Yung ini-export yung materials na ginagawa ng mga produkto. The cost is higher, so they sell it to us higher. Plus may VAT pa tayo na 12%, mataas na VAT sa buong Asia. Sa tourism, bagsak. Ano ba yan si Secretary Franco? Secretary Franco with respect, you're good looking. You're good looking. Ma'am, you're so good looking. Eh, that is not the forum for your pictures. We're trying to promote the country. You promote our beaches, the people, nature, ganyan. So anyway, illiteracy. Grabe, functionally illiterate, 80%. Opo. Grabe naman. Alam mo ba, kami noon, sa Cadiz West Elementary School, grade 1, nagsusulat na kami at nagbabasa. Pero binisaya, ha? But me, because I was bilingual, because of my parents, we spoke English at home. Pag hindi ka marunong magbasa at sulat at 7 noon, in the 1960s, hindi ka aakyat sa grade 2. Hindi ka ma-accelerate po. Yes. Opo. Ngayon, marunong ang Pilipino magbasa pero hindi niya pala naiintindihan. Comprehension. Hirap niyan. Kasi yung mga libro nasa English, yung mga manual ng trabaho, English. How did we get to this? Ngayon lang nagising si BBM. All of a sudden, papunta na tayo sa bagong Pilipinas. So, Talaga to si BBM, oh. Pati doon sa United Arab Emirates, ubo-ubo na lang siya eh. Papunta na tayo sa bagong Pilipinas. Ay, bakit? Saan po ba tayo pupunta? Ha? Magmamigrate na ba kami? Ha? Lunod na ba kami sa utang at mag-exodus na kami? Saan ba tayo pupunta? Hindi kami sasama sa iyo. Ikaw lang. Baka grabe ka. Nakakumunoy na nga eh. Diyan na kami sa Kumunoy, oh. Ang solusyon niya lang, pupunta tayo sa bagong Pilipinas. Grabe naman to. Tingnan talaga ni BBM sa atin. Gaga na talaga tayo. Tanga na talaga tayo. Yan na masakit sa akin. Ganito na ang problema. Alam na nila na ganyan kalala ang problema. Bibigyan lang tayo ng solusyon na piecemeal. yun. Oh, inspection siya ng water purifier doon sa province ko. Di parang gago ka doon. Water purifier na barangay project. Nandun ang presidente, gano'n. May bagong eroplano ang Philippine Airlines. Gawin siya. Bakit? Ikaw bang, ano ba yan? Credit mo ba yan na may bagong eroplano? Naka-discover ng more gas sa Malampaya 2. Opo. Bakit? Ikaw ba nag-discover? Bakit ikaw nag-report niyan? Korporasyon yung nag-discover niyan? Ano ba?